Nakapagtala ang Commission on Elections ng 2.8 million na nagparehistro mula August 1 hanggang August 10 para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Handa naman ang COMELEC na tumalima sakaling ipagpaliban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halalan ngayong taon. Si Luis Erispe sa Sentro ng Balita, live! Naomi, kakatapos nga lang ng voter registration ng Commission on Elections para sa nakatakda ng barangay at SK elections ngayong taon. Pero ayon sa COMELEC, handa naman silang sumunod sakali talagang hindi matuloy ngayong taon ang halalan. Sa December 1, 2025 ang nakatakdang barangay at SK elections ngayong taon. Pero sa isang forum nga sa India, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pipirmahan niya ang pagpapaliban sa BSKE ngayong taon para mabigyang prioridad ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dahil naman dito, sabi ng COMELEC, handa silang tumalima sa magiging utos o batas na pipirmahan ng Pangulo. Para sa 2.8 milyon na mga bagong nagparehistro nitong August 1 hanggang 10, hindi sayang ang kanilang ipinila dahil mananatili pa rin naman silang botante. Lahat po na nagparehistro na more or less 2.8 million sa 10 araw mula August 1 to August 10 ay kung wala silang objection, opposition sa kanilang registration, sila ay registered voters na. Hindi po ito magbabago at hindi po mababaliwala ang kanilang registration. Umaasa po tayo na tama po nagbigay ng pronouncement ang ating Pangulo na kanyang lalagdaan ang nasabing panukalang batas any moment from now. Kung meron naman anyang hindi nakahabol na makapagparehistro nitong nagdaang 10 araw, sakali talagang ipostpone ang eleksyon, muli naman anyang magbubukas ang registration sa Oktubre hanggang sa Hulyo sa susunod na taon. Kung sakali pong hindi kayo nakapagparehistro, pinalad, nagkaroon ng panahon o talagang kinapo sa oras nitong nakaraang August 1 to 10, bubuksan po muli natin ang ating registration ngayong third week ng October. Makatapos lang po kami sa Bangsamoro parliamentary elections. Sinimulan naman na anya ng COMELEC ang pagpo-procure para sa mga kakailanganin sa eleksyon. Pero kahit ipagpapaliban ng BSKE, hindi masasayang ang pondo ng gobyerno dahil hindi pa naman anya na-deliver ang mga binili nilang election paraphernalia. Sa ngayon, buo pa rin ang 17 billion na pondo para sa BSKE. Yan pong procurement, sinimulan na namin ang proseso pero wala pang delivery. Hindi pa po nagdi-deliver. So wala pa po kaming technically nagagastos doon po sa ating pag-procure ng mga kagamitan. Intact po ang buong pondo na binigay sa atin para sa Bangsamoro para sa barangay and SK elections. Intact po lahat ang pondo na yan. And yan po ang nangyayari, continuing appropriation. Pero Naomi, giit nga ng COMELEC, hihingi pa rin sila ng dagdag na 4 billion na pondo sa Kongreso dahil posible pa nga madagdagan ang mga rehistradong botante kaya madaragdagan din ang bilang ng mga kakailanganing balota at iba pang paraphernalia kung mauunsyami ang halalan. Muli kami manghihingi ng dagdag na budget. Hindi po namin naisama yan o hindi nakasama yan sa proposal ng budget para sa 2026. GAA. Wala po, kasi siyempre wala pa po kasing announcement at wala pa rin pong batas. Kung sakali po na ma-reset, nangihingi kami ng dagdag na budget kasi dumagdag ang 2.8 million na botante. Naomi, ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung talaga nga mapopostpone nga itong BSKE ngayong taon, ay magbubukas sila ng registration nitong Oktubre. At sa Oktubre ay pinupush nila o nais nilang ipatupad itong online registration dahil nga nitong mga nagdaang 10 araw sa voter registration ay medyo dumagsa yung mga tao sa mga malls, pati na rin sa kanilang mga opisina na mga nais magparehistro. Kaya naman sa susunod ay nais nilang maipatupad itong online registration kung saan maaari nang magparehistro ang ating mga kababayan online, magpa-schedule para sa kanilang biometrics online. Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.